Asya ang pinakamakasaysayang kontinente. Isa ito sa pinakamaagang tahanan ng mga sinaunang tao. Dito rin umusbong ang tatlo sa unang apat na kabihasnan sa daigdig. Lahat ng relihiyon sa daigdig ay nagmula rito. Hindi matatawaran ng iba't ibang naiambag nito sa kultura, maging ng mga kontribusyon nito sa ikinasulong ng pandaigdigang kabihasnan at kaalaman. Pinakadinamikong kontinente din ang Asya. Maraming maunlad at papaunlad na ekonomiya, mabilis ang pagdulong ng kanyang populasyon. Tinatayang mahigit sa kalahati ng populasyon ng daigdig ay Asyano. Hindi lamang tao, maging lamang likas ay saganang Asya. Sa mga tuwid, hindi katakataka na pinaghimasukan at sinakop ang malaking bahagi ng Asya ng mga kaluranin. Mahalaga ang Asya sa kasalukuyang kaganapan sa daigdig. Marami sa mga issue, suliranin at pagmamalasakit na kinakaharap ng kasalukuyang henerasyon ay matatagpuan sa Asya. Subalit sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Asyano, matutugunan ang mga pagmamalasakit na ito at mabibigyan lunas ang mga suliranin. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang Asya? Ano ang mga naiambag bago ito makarating sa kasalukuyang panahon? Narito at inyong tunghayan. Ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Ito ay may sukat na 44,548,000 kilometro kwadrado. Ito ay nahati sa 5 rehiyon. Una ay ang Hilagang Asya. Kabilang dito ang mga bansang Afghanistan, Kyrgyzstan, Siberia, Turkmenistan at Uzbekistan. Sumunod ay ang Silangang Asya. Kabilang ang mga bansang Japan, Hilaga at Timog Korea at Vietnam. Pangatlo ay ang Timog Silangang Asya. Kabilang ang mga bansang Brunei, Burma, Cambodia, Laos, Malaysia, Timor, Vietnam at Pilipinas. Pang-apat ay ang Timog Asya. Kabilang dito ang Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Sikkim at Sri Lanka. Panghuli ay ang Timog Kanlurang Asya, kabilang ang Qatar, Saudi Arabia, Turkey at UAE. Ang Asya ay napapalibutan ng iba't ibang yamang tubig. Isa na dito ang Arctic Ocean sa hilaga, Pacific Ocean sa silangan, Indian Ocean sa timog, at Mediterranean Sea sa kanluran. Maraming anyong lupa at anyong tubig na makikita sa Asya. Kabilang dito ay ang Gobi Desert, Tigris, Euphrates, Mount Everest, Himalayas Mountain, at Mount Fuji. Pinaniniwalaan na ang Asya ay nagmula sa iba't ibang kaanyuan. Dahil dito, iba't ibang teorya ang lumabas at nagpanukala ng pagkabuo ng Asya. Isa na dito ang Continental Drift Theory. Si Alfred Wegener ay isang Alemanyang mananaliksik na nagpanukala ng teoryang ito. Ang Continental Drift Theory ay nagsasaad na ang mga bansa at kontinente ngayon na magkakahiwalay ay dating malaking lupa na tinatawag na Pangaea at ito ay napapalibutan ng tubig na tinatawag na Pantalesa. Dahil sa pag-ikot ng mundo sa kanyang aksis, ang malaking lupang ito ay nahati sa 2 malaking kontinente, ang Laurasia at Gondwana Land. Sa paglipas pa ng panahon, nahati ito sa maliliit na lupa na ngayon ay mga bansa at kontinente kasama na ang Asya. Sumunod ay ang Pacific Theory. Ito ay nagsasaad na ang mga malalaking lupa sa karagatang Pasipiko ay lumutang dahil sa sunod-sunod na pagsabog ng bulkan noon pang 200 milyong taong nakalilipas. Ang mga bulkan ay makikita sa ilalim ng lupa. Ang huli ay ang Land Bridge Theory. Ang Land Bridge Theory ay nagsasabing noong unang panahon, ang malaking lupa ay nababalutan ng tubig at ang tubig na ito ay naging yelo o ang tinatawag na Pleistocene. Tinakpan ng yelong ito ang mga lupang ito na ngayon ay Amerika, Europa at Asya na.